Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City na lubhang apektado ng nangyaring pagyanig sa Mindanao nitong Lunes ng umaga. At live mula sa Gensan, may umaarangkadang balita, si Noreen Igonia. Noreen? Yes, Ninia, nagdeklara na ng state of calamity ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala ng 7.8 magnitude na pagyanig na nangyari kaninang alas 7:38 ng umaga. Base sa pinakahuling update, umabot na sa 11 ang nasawi sa General Santos. Samantalang, 4 naman ang patuloy na pinaghahanap pa ng mga otoridad. Kanina ay naabutan pa natin ang mga rescue team na manumanong kinakarga ang mga debris upang mahukay ang 2 trabahante sa gumuhong grocery store sa barangay Kalumpang. Isa naman dito ang naitalang nasawi. Habang sa isang kilalang mall, 2 ang kumpirmadong nasawi ng matabunan ng gumuhong gusali. Pinulong naman ngayon ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD ang mga lokal na opisyal sa lungsod. Sa ngayon, tinatayang aabot na sa 1 bilyong piso ang estimated value ng pinsala. Normal naman ang karagatan dito ngayon at nilift na rin ang tsunami warning. Yan muna ang latest mula dito sa General Santos City. Ako si Noreen Igonia para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Okay, Noreen, bago ka tuluyang magpaalam sa amin, kanina narinig kita sa radyo at sa show rin namin ni Migs Bustos, yung pinagdaanan mo na nagdadrive ka at napahinto ka sa daan at feeling mo ay kakainin ka na ng lupa. Pakikwento mo nga uli sa amin kung ano yung nangyari sa iyo kanina habang nagkaroon ng 7.8 magnitude na lindol. Yes, Ninya, from Davao, bumiyahe ako papunta sana dito sa Gensan para sa isang event ng government agency na ika-cover ko sana. Along the way, doon sa Malungon, Sarangani area, Sarangani province area, biglang umuga yung lupa. Kaya gumilid ako at yun na nga, nakita ko rin yung ibang mga kasamahan ko sa kalsada na mga sasakyan. Gumilid din sila. May isa pang motor na muntikan na rin matumba. At doon na namin na-confirm na lindol pala talaga yung nangyari. Akala ko na naginip lang ako kanina. At dahil sa takot ko, parang wala akong nagawa. Hanggang ngayon nga nanginginig pa rin ako. Hindi ko pa rin maano sa sarili ko na okay na ako dahil nga dun sa na-experience namin kanina. Na-experience ko kanina na parang kakainin ako ng lupa sa lakas talaga ng pag-uga, sa lakas ng pagyanig. At yung mga poste ng kuryente at yung mga puno sa gilid ng kalsada parang matutumba na dun sa sa pinagparkingan ko ng sasakyan. Kaya doon na medyo natakot na ako at iniisip ko din yung mga anak ko na nasa school kanina kasi unang araw pa lang ng pasukan at ang alam ko na sila na flag racing. Kaya natakot din ako kasi sa Davao Occidental yung mga anak ko at may tsunami warning agad na after ng lindol kaya tinawagan ko na lang din sila. Yun na nga, muntikan na din mahimatay yung isang anak kong babae at ako rin kanina Ninya. Sorry, pero parang maiyak pa rin ako. Oo nga, Sabi mo nga, Noreen, ito na yung pinakamalakas na lindol na iyong naramdaman. Yes. At talagang natakot ka. At gaano ba katagal yung pagyanig, Noreen? Para sa akin ninyo, parang nasa 30 seconds to 1 minute yung pagyanig kasi matagal talaga bago siya natapos. At after nung malakas na pagyanig, mga ilang minuto lang, may mga aftershocks na nangyayari. Kaya yun, traumatizing experience. Kaya sa tanang buhay ko, kasi dati nakaka-cover na din kami doon sa mga areas dito sa Davao region ng pagyanig. Since 2019, malalakas na yung mga pagyanig noon, 6.9, 6.5, 6.8. Pero nitong lang, kanina, 7.8 yun. Sobrang hindi ko ma-explain kung paano nangyari o buti na lang nakasurvive kami. Ang masasabi ko lang, thankful ako kasi hanggang ngayon buhay pa rin kami. Oo nga, at Pero mga anak ko, walang nangyaring masama. Ang lang kasi may mga nasawi na rin dito sa Gensan. At kanina nga, after nung nakompose ko na yung sarili ko, dumiretso na lang din ako dito sa Gensan kasi alam ko may mas maraming buildings dito na gumuho compared dun sa ibang area ng Soc Sargent at sa Davao. Dito sa Gensan talaga yung affected. Yes, Ninya? Yes, yung Jollibee building na gumuho, meron bang namatay doon or merong nasugatan?
Kanina, nagtanong tayo dun sa mga rescue team na nandun. So far, wala pa naman silang natanggap na na information kung may mga may kailangang i-rescue dun sa loob. Ang sinasabi lang sa kanila daw kanina ng management ng food chain na parang tanggalin lang yung mga debris para makita nila kung ano yung mga nasa sa ilalim ng gumuhong facility. Ang alam lang natin Ninya na may mga natabunan talaga doon sa isang malaking mall dito at may kumpirmado nga na dalawang nasawi at yung isang grocery store na may 5 na-rescue. Yung ating mga rescue team kanina, 2 yung na-rescue nila, naligtas na ngayon. Isa yung nakuha nila na patay na at 2 pa yung ongoing na pinaghahanap. Hindi pa rin nila makumpirma kung yung 2 yun ay buhay pa o patay na. Isa sa mga sa mga na-missing ay assistant manager ng grocery store at isa din na doon sa na-missing lalaki at babae. Yung babae yung manager, assistant manager, yung lalaki, yun yung merchandiser. At yung isang namatay, yung confirmed dead kanina, babae, na siya din yung accounting staff. Nako, so lahat dyan sa drugstore, tama ba? Save More Drug daw dyan sa Jensen? Save More grocery store. Grocery Yes. store. Okay, nako, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan, Noreen Igonia. Mabuhay ka at thank you for your service, Noreen. Maraming salamat, Ninya at Jack.